Magandang araw sa iyo. Handa ka na bang sumisid tayo sa isang napakahalagang usapin ngayon? Galing ito sa mga material na binigay mo sa amin, mga sipi tungkol sa finishing the young plant phase well sa church planting. Alam mo yung proseso ng pagtatatag ng bagong simbahan. Susuriin natin ng malaliman yung mga susi para maging matagumpay, lalo na sa pagdilipat ng pamumuno. Yung critical na yugto, di ba? Kung saan yung planter yung nagpasimula, ipapasa na niya yung responsibilidad sa mga lokal na leader. Tumpak. At hindi lang to basta pagpasa ng trabaho. Alam mo, isa itong parang maselang proseso talaga. Puno ng hamon, pero ito yung maganda. Kung magagawa ng tama, napakalaki ng potensyal para sa pangmatagalang kalusugan at paglago ng komunidad na sinimulan. Kumbaga, dito madalas nakasalalay kung yung bagong grupo ba ay magiging tunay na independent at mapungahang o mananatiling nakaasa lang lagi dun sa nagpasimula. Okay. So, kaya ang misyon natin ngayon unawain bakit nga ba sobrang critical ng maayos na pagtatapos dito sa tinatawag na young plant phase. Ano ba yung mga parang malinaw na sinyales na hinog na yung komunidad para dito, handa na sila. At syempre, paano ito isasagawa sa paraang, alam mo yon, nagpapalakas talaga, hindi yung nagugulat sila o nanghihina yung grupo. Oo. Pag-uusapan natin yung mga gabay mula sa Biblia, tapos yung mga practical na hakbang na nandoon sa sources mo. Titingnan din natin yung isang totoong kwento para mas clear yung principles. Kasi ang totoo, gaya ng sabi dyan, yung maling paghawak dito sa stage na to, pwedeng mauwi sa burnout ng planter pagkaubos niya. O kaya naman, yung mga susunod na leader parang hindi na umusad, na stuck. Pero pag maayos ang paghahanda, ayun, yun yung magbubukas ng pinto para sa mas malawak pang epekto. Magandang punto yan. Naisip mo na ba, bilang isang founder o leader ng isang proyekto o team, paano mo masisigurado na yung pinaghirapan mo, hindi lang basta magpapatuloy, kundi lalago pa. Lalago pa ng higit kahit hindi na ikaw yung parang direktang nasa unahan. Dito tayo mag-uumpisa. So, bakit nga ba ganun na lang kahalaga itong maayos na paglilipat? Madalas kasi, ang tanong, lalo na sa mga planter, paano ko bibitawan? Paano ko bibitawan ang hindi nasisira yung nasimulan ko? Meron kasing natural na tension dyan yung gusto mo pang alagaan versus yung kailangan mo ng pakawalan para lumago siya mag-isa. Parang hardinero lang, di ba? Sa murang halaman, Totoo yan. At dyan mismo pumapasok yung kahalagahan ng timing at saka nung paraan ng paglipat. Kasi kung masyadong mahigpit yung kapit ng planter, alam mo, nagkakaroon ng hindi healthy na dependency. Yung grupo hindi natututo tumayo sa sarili. Tapos minsan, si planter mismo nagiging bottleneck. Siya yung parang takip sa bote, kumbaga. Nililimitahan niya kung gaano kalaki pwedeng lumago yung organization kasi lahat kailangang dumaan sa kanya. oo. Pero sa kabilang banda naman, kung masyado maaga yung pagbitaw, baka hindi pa talaga handa yung mga local leaders o yung sistema. Sayang yung momentum. Oo, parang prutas na pinitas ng hilaw pa. Gets? Eksakto. Kaya ang sabi sa mga material mo, kapag tama ang pagkakagawa, tamang panahon, tamang paraan, itong paglipat na to, ito yung nagiging pinakamalakas na catalyst. Pampabilis, pampalakas, para dun sa next stage ng paglago. Kasi lumalakas yung feeling of ownership ng mga local leaders. Yung original vision, hindi lang ni-maintain, kundi nagkakaroon pa ng bagong buhay, bagong interpretasyon na akma sa konteksto nila. Mas nagiging matatag yung community, mas handa sa changes. Ang paglipat hindi siya pag-atras. Paglunsad yun, kumbaga. Nabanggit mo yung mga panganib kanina, yung burnout, yung stagnation. So, malinaw na hindi ito pwedeng basta na lang mangyari. Sinasabi rin sa sources na may malalim na basehan ito sa kasulatan, tama? Gumagamit sila ng mga imahe,
Yung tender shoot daw na nagiging fruitful vine. Paano ba to nakakatulong para maintindihan natin yung proseso? Oo, ang ganda ng mga imahen yan. Yung tender shoot halimbawa sa Isaiah, yun yung simbolo ng bagong tatag na community. Mukha pang mahina, kailangan pang ng alaga, pero puno ng potensyal. Yung planter, siya yung tagapag-alaga. Parang yung hardinero nga, dinidiligan, pinoprotektahan yung tanim. Pero hindi yun yung dulo. Hindi lang dapat manatiling ganun. Hindi. Kasi ang goal, gaya ng tinuro ni Jesus sa John 15, gamit yung imahe ng puno ng ubas, hindi manatiling maliit na sanga lang. Ang layunin, maging fruitful vine. Puno na malago, matatag, namumunga ng sagana. Kailangang umabot sa maturity. Sa point na, kaya ng tumayo mag-isa at higit pa doon magparami pa. Kaya yung paglipat ng pamumuno, hindi lang siya basta pagbibitaw. Mahalagang part siya ng pagpapalago para mamunga. May connection ba ito dun sa prinsipyo ng stewardship at release na binabanggit din? Parang yung sinabi ni John the Baptist, siya ang dapat maging dakila, ako na may mababa. Yung ganon. Ganyan-ganyan nga. Yung leadership kasi, lalo na sa spiritual context, tinitignan siyang isang pagtitiwala mula sa Diyos. Yan ang stewardship. Hindi pag namayari ng planter yung church o yung gawain. Kaya yung pagdatakos ng face niya ng direct leadership, hindi dapat tingnan as pagtalikod. Isa siyang release, isang act of faith, kumbaga. Pinagkakatiwala niya sa Diyos at sa mga taong inihanda niya yung pagpapatuloy ng gawain. Parang ang hirap gawin yan in practice, no? Oo, mahirap. Pero may mga modelo tayo sa Bible eh. Tingnan mo si Moses, ilang dekada niyang pinamunuan ng Israel, pero pinasa niya kay Joshua bago sila pumasok sa Promised Land. Hindi siya kumapit hanggang dulo. O kaya yung payo ni Jethro kay Moses, 'di ba? Mag-delegate ka, hindi lang para gumaan trabaho mo, kundi para mas effective yung pag-guide sa buong bayan. Tapos sa New Testament, sa Ephesians 4, malinaw na ang mga leader, binigay sila para i-equip ang mga banal para sa gawain, hindi para sila ang gumawa ng lahat. So yung pag-i-empower sa iba, hindi lang siya practical, kundi part talaga ng design ng Diyos. Okay. Kung ganun pala kahalaga at may biblical basis. Ang next question, paano mo nga malalaman kung ready na, handa na ba yung community for that transition? May listahan dun sa sources mo ng mga markers of readiness. Ano ba yung mga pinaka-critical na dapat bantayan? Oo, maraming niyang binanggit. At importante sila, lahat as a whole picture. Pero pwede nating i-group sa ilang themes para mas madaling matandaan. Unang theme, yung pagsibol ng lokal na pamumuno at pag-ako sa bisyon. Dito pumapasok yung hindi na lang si planter ang bida. Meron ng mga local members na umaangat. Nagpapakita ng iba't ibang gifts, teaching, pastoral care, admin, outreach, at higit sa lahat, yung character. Godly character. Yung handa silang mag-serve, hindi lang magkaposisyon. So, hindi lang isang tao, kundi isang team ng leaders na may iba't ibang skills at tamang puso. Oo. At kasama dito yung sinasabi nilang ownership of vision. Yung mission at values ng church, hindi na lang idea ni planter. Naiintindihan na ng members, kaya nilang i-explain sa sarili nilang salita, at sinasabuhay na nila. Sila na mismo yung nag-iisip ng paraan paano i-apply yung vision sa context nila. Nagiging ating mission na, hindi lang mission niya. Parang si Nehemiah, siya yung nagdala ng vision, pero yung mga pamilya ang kumilos. May active participation. Malinaw. Leadership at vision, ownership. Ano pa yung ibang themes ng readiness? Pangalawang malaking theme, yung pagpapakita ng community ng maturity at kakayahang tumayo sa sarili. Dito natin makikita yung financial self-sufficiency. Ito hindi lang tutungkol sa pera, sign din ito ng maturity sa stewardship. Sa pangangasiwa, pinapakita nito na yung members natututo ng maging mapagbigay. May sistema na para suportahan yung ministry nila nang hindi na laging umaasa sa labas o kay planter. Nakatulong din to para maiwasan yung unhealthy power dynamics na pwedeng mangyari dahil sa pera. Mahalaga yan. Pero may signs ba ng maturity na hindi lang pera o organization? Yung mas relational, perhaps? Meron.
Kasama pa rin dito sa theme na to yung kakayahang ayusin ang di pagkakasundo, conflict resolution capacity. Lahat naman ng grupo nagkakaproblema, 'di ba? Normal 'yan. Ang tanong, kaya na bang harapin at ayusin ito ng community gamit ang biblical principles like Matthew 18 nang hindi laging tatakbo kay planter? Yung capacity na 'yan, malaking sign ng maturity at relational health. At syempre, yung pagtutulungan sa ministeryo. Relational interdependence. Buhay ba yung one another commands? Magmahalan, magpadamayan, magpalakasan. Yung members na mismo ang nag-aalagaan sa isa't isa. Hindi na si planter ang sentro ng lahat ng pastoral care. Parang isang ecosystem na nga na may sariling buhay. Hindi na umiikot lang sa isang tao. Ganun na. At yung pangatlong theme na siguro pundasyon ng lahat ay yung spiritual na vitality, spiritual vitality. Nakikita ba yung deep reliance on God through a masiglang panalangin, growing prayer life, both individual at corporate. Hindi lang si planter ang nagpipray para sa church, kundi buong community. Kasama rin dito yung pagkakaroon ng kusang loob sa gawa, spiritual initiative. Yung members na mismo nag-i-initiate ng mga gawain, outreach, prayer meetings, kasi alam nilang will ni Lord, hindi lang dahil inutusan. May sarili na silang connection and response kay God. Wow! Ang dami palang palatandaan na kailangang tingnan ng diocese. Hindi nga ito basta-basta. Ngayon, okay, sabihin nating nakita na natin yung mga signs na to. Mukhang hinog na yung community. Paano naman ngayon yung mismong paglilipat ng otoridad? Paano gagawin in a way na maayos, hindi magulo, at hindi, alam mo yun, nakaka-destabilize? Dito na papasok yung mga practical na prinsipyo na nasa sources mo. Una, at napaka-importante, hindi biglaan, kundi unti-unti, gradual release, phased withdrawal. Hindi pwedeng isang araw, boom, wala na si planter. Kailangan ng proseso, simula sa pag-delegate ng maliliit na tasks, tapos buong ministry, hanggang sa eventually yung overall leadership. Sa prosesong ito, nagbabago yung role ni planter. From direct leader, nagiging coach siya, mentor, resource person na nandyan para sumuporta pero hindi na nakikialam sa day-to-day decisions. Parang pagtuturo sa bata mag-bite, di ba? Hawakan mo muna, tapos bibitawan mo pero aalali ka pa rin. Makes sense. Parang pag-a-acclimate nga. Ano pa? Pangalawa, kailangan ng pampublikong pagkilala at pagtatalaga, public affirmation commissioning service. Hindi to dapat patago o usap-usap lang. Kailangan ng formal, masaya, at public ceremony kung saan kinikilala at itinatalaga yung new leaders sa harap ng buong congregation. Ito yung nagbibigay ng legitimacy and spiritual endorsement sa kanila. Nabanggit dun sa source mo yung elements, prayer, blessing, maybe laying on of hands, tulad ni Moses kay Joshua o sa Acts 6, yung declaration of commitment ng leaders at ng congregation na susuportahan sila. Minsan may symbolic turnover pa, like a Bible or a key. Mahalaga yung public moment na yon. Okay. At ang pangatlo, ito yata yung madalas pinakamahirap para kay planter. Based sa nababasa natin. Bigay kapangyarihan na may pagtitiwala, empowerment without micromanagement. Pagkatapos ng gradual preparation and public commissioning, kailangan ng magtiwala talaga si planter. Trust God na He will guide the new leaders and trust the leaders themselves na may capacity sila. Kailangang hayaan silang matuto by doing, kahit pa ibig sabihin nun, magkakamali sila minsan. Yung mga pagkakamali, hindi naman katapusan ng mundo yan eh. Part yan ng growth and pagdevelop ng practical wisdom. Ang pinakamalaking challenge dito kay planter is labanan yung temptation na i-correct bawat maliit na desisyon o ipilit pa rin yung dati niyang paraan. Accountability, yes, kailangan. Pero ibang accountability sa micromanagement, yung sobrang pakikialam sa maliliit na detalye. Mukhang ang ganda pakinggan ng mga prinsipyong yan, pero paano kaya ito sa totoong buhay? May binanggit na kwento dun sa materials mo about kay David sa Malawi. Magandang example daw yun. Oo,
napakaganda nung case study ni David. Siya yung planter na tulad ng marami, medyo nahihirapan nung una, nabitawan yung kontrol. Lumalago naman yung church pero very dependent pa rin sa kanya. Pero sa tulong ng paggabay at pagiging faithful sa principles na to, naturungan siyang makita at i-recognize yung mga potential local leaders na nandun na pala. Isang retired teacher na magaling magturo, isang farmer na natural organizer, isang babae na may puso sa mga bata, diverse gifts, local leaders talaga. At dumaan sila doon sa sinasabi mong unti-unting proseso. Hindi yung biglang, oh, kayo na bahala. Tama. Hindi biglaan. Nag-start sa pag-assign sa kanila to organize worship, tapos Bible studies. Eventually, sila na mismo yung nag-initiate ng outreach project nung may baha sa kabilang community, hindi na nila inintay si David. Doon nakita ni David na hindi lang sila capable, kundi meron na rin silang spiritual ownership at initiative. Nagtapos yung proseso sa isang very meaningful commissioning service. At ang ginawa ni David, napaka-symbolic. Hinugasan niya yung paa ng mga bagong leader, tanda ng endorsement niya, ng humility, at ng full trust niya sa leadership nila. Wow! Ang laking hakbang nun para sa isang founder, no? Ano ang naging resulta pagkatapos ng maayos na handover na yun sa Malawi? Kundi nakapag-initiate pa sila ng sarili nilang community project. Isang maliit na clinic na sila ang nagmamanage, at si David, dahil malaya na siya from the day-to-day management doon, nakafocus na siya sa pag-mentor at pag-guide sa iba pang bagong church plant sa region nila. So, kitang-kita na yung maayos na handover, hindi lang siya continuity, nagbubunga siya ng multiplication, pagdami at paglawak pa ng impact. Okay, bukod sa mga positive results ng maayos na handover, importante ring tingnan natin saglit yung kabilang side na binabanggit sa sources, yung mga panganib kapag hindi ito nagawa ng tama. Nabanggit na natin yung burnout para kay planter at yung pagiging bottleneck. Pwede ba nating palalayumin pa ito? Sige, yung burnout, yung pagkaubos, pagkapagod ng planter madalas, resulta yan ng matagal na pag-ako ng halos lahat ng responsibility. Yung feeling na pasan mo ang mundo, pero hindi lang siya ang apektado. Kapag lahat ng desisyon, info at direction, kailangan dumaan sa isang tao, nagiging bottleneck nga siya. Siya yung nagiging limitasyon kung gaano kalaki o kabilis pwedeng lumago yung buong organization. Hanggang dun na nang sa capacity ng isang tao, yung mararating ng church o grupo. Sayang ang potential. So, ano ang lunas dito? Ayon sa mga material? Paano maiiwasan itong mga pitfalls na ito? Ang solusyon, actually, direktang nakakabit sa mga principles ng maayos na transition na pinag-usapan na natin. Una, yung sadyang pag-i-equip at pag-delegate sa iba. Hindi lang utos. Ito yung spirit ng 2 Timothy 2.2. Yung narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga taong mapagkakatiwalaan na may kakayahang magturo naman sa iba. Multiplication principle yan eh. Pangalawa, pag-aalaga sa sarihing spiritual at personal life ng planter. Hindi ka pwedeng magbigay from an empty cup, di ba? Kailangan ng prayer, word, rest at accountability din para sa kanya. Pangatlo, pagsiset ng clear boundaries. Habang nagbabago yung role niya from planter to mentor, kailangan niyang matutong mag-no sa mga bagay na hindi na niya dapat pinangungunahan. At pangapat, yung deliberate delegation, hindi lang ng tasks, kundi ng tunay na authority at responsibility. Hindi mo kailangan maging bida sa lahat. Ang tunay na leadership, nagpaparami ng leaders, hindi lang followers. Napakarami nating napag-usapang mahalagang bagay mula sa mga sources na ito. Kung lalagumin natin, ang pinaka-central idea siguro ay ito. Yung paglipat ng pamumuno sa pagtatapos ng young plant phase ay hindi aksidente o optional lang. Isa siyang sadya at critical na proseso, nangangailangan ng pagkilala sa mga signs of readiness at maingat na implementation. Hindi lang ito palit-ulo, kumbaga. Tama. Ito ay tungkol sa pagpapalago ng isang buong ecosystem, isang community na may sariling buhay, may kakayahang tumayo sa sarili, mag-resolve ng sariling problema. At higit sa lahat, magpatuloy na mamunga at magparami pa. Yung layunin, gamit ulit yung imahe kanina, hindi lang ma-preserve yung tender shoot,
kundi matulungan itong maging isang fruitful vine na nagbibigay buhay din sa iba. At ito nakaugat talaga sa biblical principles ng stewardship, trust, empowerment, at faith sa patuloy na pagkilos ng Diyos. So, what does this all mean para sa iyo na nakikinig? Bilang pagtatapos, iiwan namin sa iyo ang tanong na ito. Sa iyong sariling mundo, sa trabaho mo man yan, sa pamilya, sa community, o kahit sa personal journey mo, paano mo maisa sa buhay ang mga prinsipyong ito? Paano mo magagamit yung pagkilala sa readiness ng iba, yung gradual release ng responsibility at authority, at yung empowerment o pagtitiwala sa kakayahan nila, para makatulong kang magpalago at magbigay kapangyarihan sa iba, sa halip na ikaw lagi ang sentro o ang nagiging limitasyon? Siguro, isang maliit na challenge na pwede mong pag-isipan. Meron bang isang responsibility, isang area of control, o kahit isang maliit na gawain na pwede mong simulang ipagkatiwala o i-delegate sa iba ngayong linggo? Hindi lang para mabawasan ang trabaho mo, kundi bilang isang sadyang hakbang ng pagtitiwala at pagbibigay kapangyarihan sa kanila. Isipin mo yun. Hanggang sa susunod nating malalim na pagsusuri. Salamat sa iyong pagsama at pakikinig.